Bumili ka ng lupa sa isang subdivision. Tahimik ang lugar, may security, at malinis ang paligid. Pero isang araw, sinisingil ka ng Homeowners Association ng dues. At ang tanong mo, pwede ba nila akong pilitin kahit hindi naman ako sumali sa association? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong Bel Air Village Association versus Dionisio, eksaktong ganito ang naging problema. Si Dionisio ay isang lot owner sa Bel Air Village, ngunit tumanggi siyang magbayad ng association dues. Para sa kanya, wala siyang obligasyon dahil hindi naman siya kusang sumali sa Homeowners Association at wala rin daw kontrata sa pagitan niya at ng asosasyon. Idinagdag pa niya na ang paniningil ng dues ay parang buwis na hindi naman maaaring ipataw ng isang pribadong korporasyon. Ngunit may isang mahalagang detalye sa kaso. Isang detalye na madalas hindi napapansin ng mga property owners. Sa kanyang transfer certificate of title, may malinaw na annotation o nakalagay sa likod ng titulo. Ang sinumang may-ari ng lote sa loob ng subdivision ay otomatikong nagiging miyembro ng Homeowners Association at kailangang sumunod sa mga patakaran nito kabilang ang pagbabayad ng dues. Dito, pumasok ang Korte Suprema. Ayon sa Korte, ang isang bumibili ng lupa na may titulo ay hindi lamang basta nagmamay-ari ng lupa. Tinatanggap din niya ang lahat ng nakasaad sa titulo kasama na ang mga annotations. Ibig sabihin, kahit hindi ka pumirma ng hiwalay na kontrata, kung may nakalagay sa titulo mo, obligado kang sumunod dito. Nilinaw rin ng Korte na ang association dues ay hindi buwis. Hindi ito ipinapataw ng gobyerno, kundi kontribusyon ng mga miyembro ng komunidad para sa mga serbisyong kanilang pinapakinabangan, tulad ng seguridad, street lighting, maintenance ng kalsada, at kalinisan ng paligid. Ang mga gastusing ito ay para sa kapakanan ng buong komunidad, kaya't makatarungan lamang na mag-ambag ang bawat may-ari ng lupa. Tungkol naman sa argumento na sapilitan ang pagiging miyembro ng association, sinabi ng Korte na hindi ito paglabag sa karapatan sa freedom of association. Hindi ka pinilit bilang tao, kundi ang iyong pagmamay-ari ng lupa ang may kalakip na kondisyon. Kung ayaw mong sumunod sa mga kondisyong ito, may kalayaan kang ipagbili ang lupa. Ngunit habang ikaw ang may-ari, obligado kang sumunod sa mga nakasaad sa titulo. Sa huli, pinagtibay ng Korte Suprema ang obligasyon ni Dionisio na magbayad ng association dues. Ang mahalagang aral dito ay malinaw. Ang titulo ng lupa ay hindi lamang patunay ng pagmamay-ari. Ito rin ay naglalaman ng mga obligasyon na dapat igalang at sundin. Kaya bago ka bumili ng lupa o condominium unit, basahin mong mabuti ang nasa titulo. Dahil minsan, ang pinakamahalagang kondisyon ay hindi nasa kontrata, kundi nasa likod ng iyong titulo. Kung gusto nyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, patuloy po kayong sumubaybay sa ating channel, Atty. Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.